Kapag gantong panahon, yung mga processed food po talaga mabenta po, syempre mura. Yung mga fresh products po talaga medyo pricey, medyo kamahalan, kaya iba nagiging practical. Pero hanggang din po tayo sa pagbili ng mga processed foods bibili po ako ng mga short expiration days pero mura. Ibig sabihin wala pong dagdag na mga extenders o preservatives. Yung mga 2 day old product, mga 2 to 3 day old product. Yun po. Medyo nakakalungkot po sa shop. Ayaw po masyadong kumuha ng mga videos. Lahat po ng discounted, ubos po talaga lahat. Iba na po talaga nangyayari po ngayon. Pero diskarte po talaga kailangan natin. Diskarte po tawag doon. Hindi ko po kinakawan yung mga tao na bumibili po ng discount din po. Kasi nagiging practical po talaga sila. Buti nga po meron dito mga shops na after 7 p.m. at 8 p.m. Lalo na isang shop po dito, grocery shop. Lahat ng discounted, ginagawa na lahat ng 60%, di ba? Kahit 10%, basta pagtungtong ng 8 p.m. lahat po, 60%. Dahil sobrang taas na po ng presyo ng gasolina dito rin po. Bihira na lang po silang magkotse. Karamihan po dito, nagbabas na po, kaya yung mga bus po ngayon, mga puno na rin po. Kasi mas malaki po matitipid po nila Halimbawa dito po sa area po namin dito sa Oulu, Finland, 160 euro something. 3 months na po yun yung bus ticket. Kahit saan po kayo mapunta dito sa area po namin, nasa sakupan po ng Oulu. Lalo na nagtatrabaho, malaki pong tipid. Kasi kung magkukotse po kayo 160 euro kayo, baka wala pa pong isang buwan grabe na po mga gastos. Kaya ang dami po ngayon mga nagbabas. Naghahanap pa rin po ako ng ticket na medyo mura kasi gusto ko po talagang umuwi by the end of this year. At gusto ko rin po syempre na mamasyal po this summer dito po sa Europe. Kaya lang po yung mga ticket po talaga grabe po ang presyo pa uwi po ng Pilipinas. Kaya syempre gusto ko umuwi sa Pilipinas by November or December. Medyo mahal po ang ticket pag ganun. Pero maghahanap pa rin po ako. Gusto ko po talaga yung ma-enjoy ko po yung may stress. Kung hindi man po makauwi na Pilipinas ngayon, papasyal po ako dito sa Europe. Kaya syempre kailangan po naman na minsan i-treat po natin yung sarili po natin. Hindi naman puro pag-intindi at pagturo sa diwa. Kailangan isipin din natin yung sarili po natin. Kapag mura po mga gulay, minsan pinasisingaw ko po. Tapos nilalagay ko po sa freezer. Para kung magigisa po ako, ready na po. Igisa na lang po karne. At hindi po sa ilalo na po sa panahon po ngayon. Nagmamahal na po mga bilihin. Ganun po ginagawa ko rin sa patas. Minsan niro-roast ko po. Asin, paminta, konting mantika. Lalagay ko po sa oven. At pag gusto po kumain ng ibang potahe, isa ganyan lang po. Kakainin ko po. Sasaw-saw ko na lang kung saan. At kapag mga manok po, minsan nilalaga ko lang. Wala po muna asin. Tapos lalagay ko po sa freezer. Tapos minsan gagawa po ako ng mga sauce. Kasi pag pupunta po dito yung mga ibang bisita ko, kakain po ako, magsasaing po ako. Ayan, meron po akong ulam. Sarap naman po. Ilalagay ko po dito yung mga luto ng mga ulam na ready to eat. Hindi po masyadong bumibili ng marami. Basta ako ano po yung makakain ko po ng mga mabilisan, ilalagay ko po dyan. Kapag nagmumukbang po, pag may natitira po ako, ilalagay ko po sa freezer. Pero kapag konti lang, ito na lang po sa rep. At sa akin naman pong pantry, siyempre, tayo pong mga Pinoy, kapag may sweldo, namimili po talaga tayo ng grocery. Ganyan din po ginagawa kasi ang nanay ko po sa Pilipinas. Nanay ko po, maliliit po kami kahit na kapos-kapos kami sa pera, pero hindi po kami nakaranas ng gutom. Lagi pong may stock na pagkain. Kaya dito po sa Finland, nagbibilihan na po ng mga bus cards. Imagine po ninyo sa kotse, magagastos po nila more than 300 euro a month. Yung 160 euro, good for 3 months po. Laki po matitipid. Kailangan lang po talaga gumising po ng maaga para hindi po malate sa trabaho. Tayong naman po mga Pinoy, madiskarte, di ba?
Kahit na malayo yung bahay sa trabaho, gigising po tayo ng maaga. Alam na natin yung traffic. Ako po, from Bulacan to Makati. Everyday po, mabiyahe po. Minsan, more than 2 hours. Pero sanay na po kasi yung expressway mahangin po. Nung mga panahon po, marami pong puno. Daanan po mga bukid. Ayun po, puro infrastructures. Marami na pong mga establishment. Nakakalungkot po, di ba? Kaya sa panahon po ngayon, dahil nasa mundo na po tayo ng teknolohiya, age of information, napakabilis na po lahat. Kaya mabilis din po magmahal mga bagay-bagay na pangailangan po natin. Mostly yung mga natin, yung mga basic needs in life, clothing, food, clothes, yung ating shelter, yung bahay, di ba? Yun yung dapat pagtuunan natin ng pansin. Pero importante naman basta kasama pong pamilya. Tayong mga Pinoy basta buo po ang pamilya, di ba? Kahit na may kakapusan sa pamumuhay, basta masaya. Ayun po importante, mas nakakaingit po yun. Kaya kung kasama po ninyo ang pamilya po ninyo sa Pilipinas, napakaswerte po ninyo. Ay, alam po ninyo, sakripisyo po ng malayo sa pamilya kahit na po may pera na sinasahod o sinasabi niyo stable. Wala pa rin makakatalo po sa kasama po ang pamilya sa Pilipinas. Sobrang nakakaingit po. Ay, kung pwede lang namin paliwanag yun ng mga nararamdaman kapag malayo sa pamilya. Ang pinakamahirap po talaga sa amin, pinakamahirap mong gawin, hindi naman po pinakamahirap sa amin, yung makisuyo. Opo. Kasi iba pa rin po yung mga bagay na gusto ko yung nakigaga, pero yung makikusuyo kayo siyempre, hindi naman yung pinakikusuyo nyo magagawa, di ba? Kasi nakikusuyo lang kayo. Mahirap din po. Kaya minsan kailangan, tatahimik na lang po kami. Kung ano lang po yung magagawa. Kaysa magkaroon pa po ng hindi pagkakauna. Minsan tatahimik na lang po kami kahit na sama-sama na po yung kalooban po namin. Minsan ayaw na lang po namin magkaroon ng argumento. Kaya po sa panahon po ngayon yung mga bagay na gusto nyo pong gawin na makakatulong po sa buhay po ninyo para mag-survive kahit nasaan po kayo. Yung kalungkutan, labanan po ninyo. Opo. At talagang kailangan po talaga natin yan ay diskarte. Pero may pakikipagkapwa-tao. Hindi na po yung puro diskarte na puro pakabig. Pag naman po puro pakabig, kailangan intindihin nyo rin po yung taong mga nagmamalasakit po sa inyo. Yan po yung magiging puhunan po natin kahit nasaan po tayo. Paano po mga kabayan? Maraming salamat naman po sa inyong oras na inilang sa Pinilang Alakbay. Medyo nalulungkot po ako kung hindi po ako makauwi ng Pilipinas. Pero mag-travel po ako dito sa Europe. Gusto ko rin po siyempre iliwag yung sarili ko. Pero pipilitin ko pong makauwi po this year kung sakasakaling mahal po yung ticket. Kasi hindi ko yan po ang aking mga magulang. Gusto ko pa talaga inuwi po sila every year. Yung kasama po sila, yung po yung hindi matutumbasan ng pera. Siguro yung ticket kung may kamahalan man, pero basta pipilitin ko pong kahit na end of this year. Gusto ko po talagang kasama po yung mga magulang kahit ilang panahon po ako sa Pilipinas, sa ilang buwan. Yung po mga kabayan, excuse me, nagiging emotional naman. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, God po lagi magandang araw. Laban lang.